Hello guys, magandang araw sa inyo at syempre magandang araw sa lahat ng manonood ng video natin ngayon. Magandang araw po sa inyo. For today's video guys, sobrang importante ng gagawin natin. Lilinasin natin yung hamster bean cage. At hindi lang yon, maglalagay tayo ng panibagong beddings. At alam nyo ba guys, kung hindi mo nililinis ng maayos ang hamster cage mo, pwede siyang magkasakit. Kaya today, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano natin gagawin to ng tama. Okay guys, ito na yung current setup ng hamster ko. Yan, makikita nyo na medyo madumi na siya, may mga poops na, may basa na yung ibang part ng beddings. Siyempre, pag ganyan, may amoy na rin. Pero normal lang to kasi ang hamster natin mahilig yan maghukay at magtago ng pagkain. Pero guys, eto, hindi ibig sabihin nun na hindi na natin siya lilinisin. Quick reminder lang guys, sa paglilinis, huwag niyong linisin ng sobrang dalas ang buong cage. Mag-spot cleaning kaya tayo every few days or every other days. Tapos full clean tayo ng 2 weeks or 3 weeks. Depende sa schedule nyo kung ano yung schedule na available time nyo. Bakit? Kasi sensitive ang mga hamsters sa amoy. Kapag biglang nawala yung scent niya, nai-stress siya. Yan. Okay, simulan na natin guys. First step guys, ililipat muna natin yung hamster natin sa temporary container, or kung may iba kayong bean cage, pwede natin siya dyan ilalagay. Pero make sure na safe siya habang naglilinis tayo. Baka kasi mamaya makawala siya, or kung may pusa kayo, mapuntahan siya ng pusa at syempre alam nyo na, pwede siya mamatay. Then tatanggalin na natin yung mga lumang beddings, yung mga accessories, kasi kailangan natin lahat yan linisin. Yung water bottle, hamster wheels, hides, basta lahat ng nasa bean cage kailangan na natin linisin. Pero syempre guys, habang ginagawa nyo yan, makikita nyo dyan syempre yung mga pagkain na nakatago at kung ano-ano pa. Kaya importante talaga ang paglilinis kasi pwedeng mabulok at magdulot ng bakterya yung mga pagkain na nai-stack dyan. Kasi nagmamolds yan guys. Or kung ano man yung nasa kulungan na yan, importante na mawawala at madidisinfect natin para hindi magkakasakit yung hamster natin. So syempre, ang uunahin natin lilinisan dyan guys, yung mismong bean cage natin. Sa paglilinis guys, pwede tayong gumamit ng mild soap or warm water. Pero syempre dito, kasi nga mabilisan lang, ang ginagawa ko, ang ginagamit ko niyan is wet wipes, tsaka tissue na pangpatuyo. Yung wet wipes, siguraduhin nyo na water based, yung hindi siya more on chemical. Kasi may alcohol na wet wipes, tapos may iba pang ano na wet wipes. So, siguraduhin nyo na water based yung wet wipes na gagamitin nyo. Tapos siguraduhin nyo na tuyo bago nyo ibabalik yung hamster nyo, or bago kayo maglalagay ng panibagong bedding, sisiguraduhin nyo na tuyo yung hamster bean cage at yung mga accessories na ilalagay nyo bago nyo ibalik yung hamster nyo. Ayan guys, eto na yung pinaka-exciting part sa paglilinis ng bean cage. Siyempre, maglalagay tayo ng panibagong beddings. Guys, mas maganda kung yung beddings natin wood shaving na walang amoy or unscented. Kasi walang chemical yon. Yung ibang mga hamster keeper, gumagamit sila ng scented na mga beddings. Pero guys, kasi yung scented, nagkukos din yun ng sakit. Tapos mas maganda yung wood shaving. Pero kung may available tayo na paper-based beddings, pwede rin yun. Pwede rin natin silang imimix kung meron. Pero kung wala, wood shaving pwede na. Kung paper beddings yung available mo, ayun na yung gawin mo. Tapos guys, mas maganda kung mas makapal na beddings yung ilalagay natin. At least 4 to 6 inches yung kapal para makapaghukay sila at makakagawa sila ng tunnel. Pero syempre guys, kailangan sisiguraduhin din natin na tuyo yung bean cage bago natin ilalagay yung mga beddings natin. Tapos yung mga accessories, kailangan siguradong tuyo na siya. Hindi siya basa. Kasi nagmo-molds yan pag basa yung bean cage pa, lalo ng ilalim, tapos lalagyan na natin ng beddings, ma-absorb ng beddings yun. Tapos magmo-molds agad. So, problema rin yun. Tapos syempre, ibabalik natin yung mga hideouts, food bowl, water bottle, para sigurado na paglagay ng beddings is sakto lang doon. Kasi hindi naman ganun kalaki yung bean cage natin eh. Pero syempre kung malaki yung bean cage mo,
unahin mo muna yung beddings bago mo ilagay yung mga water bottle, hamster wheel, tapos yung hideout. Pero kung ganito lang din yung bin cage mo, syempre unahin mo muna yung mga accessories bago ka maglagay ng beddings. Ganun po. Tapos guys, ito tatandaan nyo rin na kailangan may lumang beddings kayo na inilalagay. Kasi nandun yung amoy ng hamster nyo eh. Kahit konti lang, kahit isang dakot lang, wag nyo dadamihan. Pero siguraduhin nyo na tuyo yung ilalagay nyo na lumang beddings. Para yung amoy ng hamster nandun pa rin. Kasi importante yun kasi nagre-rely yung hamster sa pang-amoy nila. So ayan, ibabalik na natin yung hamster natin. Titingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Siyempre pag binalik natin yan, kailangan maglalagay din tayo ng treats. Lagyan din natin siya ng sunflower seeds or kung ano man yung treats na meron tayo para may pagkain siya. Kasi tinanggal na natin yung stock niya ng mga pagkain dyan. So wala na siyang pagkain dyan. Para hindi rin siya ganun mai-stress, hindi rin siya ganun mai-stress. Kasi nga binibigyan natin siya ng snacks niya. So yun guys, ganun lang kadali maglinis ng hamster bin cage. Ngayon kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment sa baba ng tanong nyo. Tapos gagawa natin ng video, sasagutin natin sa pamagitan ng YouTube video natin. Syempre kung may natutunan kayo for today, huwag nyo kakalimutan na mag-like, comment, at subscribe. Tapos pakishare na rin para makapag-share pa tayo ng mas maraming knowledge sa iba. Para sa mga beginner at sa mga gustong mag-alaga, para alam din nila yung mga basic na ginagawa natin sa pag-aalaga ng hamster. Tapos tatandaan natin guys, ang malinis na cage, syempre yung hamster natin ay masaya. So see you sa next video. Maraming salamat po sa inyo.